Sa isyu ng Ang Bayan, Oktubre 7, 2025, sa lagi ng pasismo ng korap na Rehimeng Marcos. Kumakalat ang protesta kontra korupsyon ng Rehimeng Marcos. Marcos, hari ng mga tiwaling burokrata kapitalista. Pidal at malapidal na pagsasamantala sa Eastern Visayas. Ipagbunyi ang ikalawang taong anibersaryo ng Al-Aqsa Flood, kalayaan para sa Palestine. Aset sa pagpatay kay Erickson Acosta at iba pa, pinarusahan ng BHB. JMS Legacy Museum, pinasinayan sa The Netherlands. Alyansa kontra incinerator sa Maynila, binuo. Kaso ni Duterte sa ICC, binabalot sa disinformasyon. Muling pagpapaliban sa eleksyon, BARMM, tinutulan ng mamamayang Moro. Planong pagpasok ng GMO sa Negros, nilalabanan ng mamamayan. Marcos, numero 1 peste sa mga magbubukid. 3 pinatay ng militar sa Visayas. 2 leader ng CPI Mawis, sadyang pinaslang ng Rehimeng Modi. Sa isyu ng Ang Bayan, Oktubre 7, 2025. Editorial, sa lagi ng pasismo ng korap na Rehimeng Marcos. Walang puknat ang pagdaluyong ng kilusang protesta laban sa korupsyon at kurupatang kapitalismo ng Rehimeng US Marcos. Sa iba't ibang panig ng bansa, tuloy-tuloy ang mga walkout, rally at marsya sa mga eskwelahan, komunidad, paggawaan at opisina. Mariing pinapahayag ng mamamayang sadlak sa hirap at pagdurusa ang kanilang abot langit na puot sa dambuhalang pagnanakaw ng mga tiwali sa reaksyonaryong gobyerno sa bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan. Sa paggunita sa ika-83 anibersaryo ng batas militar ng diktadurang Marcos noong Setyembre 21, daan libo ang bumaha sa mga lansangan ng Kamaynilaan at iba pang lungsod para batikusin si Marcos bilang utak sa likod ng korupsyon at maanumalyang flood control projects. Puong libo ang nagmarsya patungo sa Menjola. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw hanggang Malacanang. Sumambulat ang di na mapigilang galit ng bayan, lalo na ng mga kabataan. Sinalubong sila ng brutal na panunupil ng mga bantay na pulis. Sa direktang utos ni Marcos na supilin ang mga kabataan at mamayang naglabas ang hinaing at nagpamalas ng galit. Nagngangalaiting lumusob ang debatuta at armadong mga pulis. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at pagsabog ng tear gas. Binomba ng tubig at dinampot kaliwat kanan ang mga rallyista at sino mang matyempuhan. Isang manggagawa ang tumimbawang sa kalsada sa pamamaril ng pulis. Hindi bababa sa 277, kabilang ang 50 menor de edad ang ibinimbin sa iba't ibang istasyon ng pulis at ilegal na ikinulong, inabuso at inorture at sinampahan ng kung ano-anong kaso. Ipinakita ni Marcos ang kanyang pasistang pangil sa tangkang sindaki ng taong bayan at pigilan ng paglaki pa ng kanilang mga kilos protesta sa lansangan. Pinalabas ng Malacanang na ang kaguluhan sa Menjola ay gawa ng iilang pasimuno sa tangkang pagwatak-wataki ng hanay ng mamamayan. Taliwas sa layunin ni Marcos, lalong nagkaisa ang mamamayan. Ang sigaw para sa pagpapalaya sa Menjola 277 ay lalong nagbuklod sa iba't ibang sektor. Mga estudyante, maralitang lungsod, manggagawa, mga abogado, taong simbahan, manggagawang pangkultura at iba pa. Sa halip na masindak, lalong sumighi ang nag-aalab na damdamin ng mamamayan laban sa korupsyon at mga katiwalian ng Rehimeng Marcos. Sa sumunod na mga araw at linggo, dumami pang lalo ang mga estudyanteng lumabas sa kanilang mga klase at lumahok sa mga rally sa loob at labas ng kanilang mga campus. Mula sa hilaga ng Luzon hanggang sa Mindanao, halos walang araw ang lumipas sa nagdaang mga linggo na walang kilos protesta para ipahatid ang sigaw ng taong bayang humihingi ng katarungan at nananawagan para baguhin ang bulok ng sistema. Sa harap ng nagpapatuloy na pagdaluyong ng kilos protesta, doble sikap ngayon ang Rehimeng Marcos na pahupain ang galit ng taong bayan sa pamamagitan ng mga hungkag na palabas ng investigasyon. Subalit dahil hindi isinasa publiko ang pagsisiyasat ng tinaguriang independenteng komisyon, lalo lamang lumakas ang paniniwala ng taong bayan na isa lamang itong paraan para pagtakpan ang tunay na lawak at totoong utak ng korupsyon, si Marcos mismo at pinakamalapit niyang opisyal. Amoy na amoy ng taong bayan ang sangsang ng aregluhan ng kapwa mga kurakot para makaiwas at makatakas sa hinihinging parusa ng bayan. Niyayanig ng dumadagundong na sigaw ng taong bayan ang buong nagaharing sistema. Umaalingasaw ang baho ng korupsyon sa buong bansa. Parami ng parami ang nalalantad na anomalya mula sa mga flood control project hanggang mga tulay at farm-to-market road.
classroom, pati na ang mga gusali at pagpapaganda ng mga kampong militar, bilyon-bilyong pondong pang-intelligence sa programang Balik-Baril at iba pa. Lalo pa ngayong nagtuturuan ang mga politikong magkakaribal at magkakaalyado. Lalo ding sumidhi ang banggaan sa pangkating Marcos at Duterte. Lublob sa lusak ng korupsyon ang Senado at mababang kapulungan ng Kongreso. May putik sa muka maging ang mga nagmamalinis. Puspusang nalalantad ang burokrata kapitalismo at ang pinag-uugatan nitong bulok na sistemang pinamamahalaan ngayon ni Marcos. Hari ng korap at numero 1 pasistang terorista. Lumalakas at lumalawak ang panawagan ng karaniwang mamayan para patalsikin at parusahan ang lahat ng korap na nagnakaw sa pondo ng bayan. Sa pangunguna ni Marcos at kapwa-tiwali na si Vice President Sara Duterte at wakasan ang buong bulok na sistemang mabigat na pasanin sa taong bayan. Habang patuloy na lumalakas ang kanilang sigaw at paglaban, dapat iba yung patatagin ng sambayanan ang kanilang hanay para salagin, labanan at biguin ang atake ng pasistang estado. Ang marahas na pagsupil ng pulis sa Manjola ay salamin lamang ng mas malawak at sistematikong pang-abuso ng mga armadong pwersa ng reaksyonaryong estado sa mga karapatan ng taong bayan sa kalunsuran at sa kanayunan. Upang panatilihin ang nagaharing sistema, ginagamit ni Marcos ngayon ang buong lakas ng pasistang estado. Sa ilang daang barangay sa kanayunan na nasa ilalim ng kontrol ng militar, kaliwat kanan ang mga kaso ng pamamaslang, iligal na pagdakip, torture at iba pang malulubhang paglabag sa mga karapatang tao. Tiyak na mabibigo ang rehimeng Marcos na pigilan ang nagpapatuloy na pagdaluyong ng kilusang protesta laban sa korupsyon. Lumalawak at lumalaki ang panlipunang pagbabango ng mga estudyante at kabataan. Dala nila'y sigla at determinasyon sa kilusang protesta ng bayan. Sila naman ay lalong sisigla at magiging determinado kapag sila ay huhugos hindi lamang sa lansangan, kundi pati sa mga eskinita ng mga komunidad, sa mga daan patungo sa mga pagawaan hanggang sa kasuluk-sulukan ng mga bahagi ng bansa. Hamon sa mga kabataan na isanib ang kanilang hanay sa milyon-milyong manggagawa at malawak na hanay ng masang malaproletaryado o walang hanap buhay sa kalunsuran at sa masang magsasaka sa kanayunan. Sa mga darating na linggo at buwan, ang nagaharing sistema ay tiyak na lalo pang yayanigin ang kilusang protesta kontra sa korupsyon at burokratang kapitalismo sa paglawak nito sa buong bansa at pagsanib ng mas malawak pang bilang ng mamamayan sa kalunsuran at kanayunan. Dapat manatiling nasa gulugod at unahan ng demokratikong kilusang protesta ang mga organisadong pwersang pambansa demokratiko upang tiyaking matatag, militante at tuloy-tuloy itong sumusulong. Dapat walang sawa nilang imulat ang taong bayan na ang pakikibaka laban sa korupsyon ay nakaugnay sa revolusyonaryong pakikibaka para ibagsak ang tatlong salot ng imperialismo, feudalismo at burokratang kapitalismo. Maisusulong ito sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan at armadong pakikibaka para wakasan ang sistemang malakolonyal at malapidal at itatag ang tunay na demokratikong gobyerno at malaya at progresibong lipunan. Kumakalat ang protesta kontra korupsyon ng rehimeng Marcos. Tuloy-tuloy ang pagsiklab ng mga rally at demonstrasyon ng mga demokratikong uri at sektor sa iba't ibang panig ng bansa sa nagdaang 2 linggo para patuloy na kondinahin ang malawak na korupsyon ng rehimeng Marcos. Tuntungan nila ang rally ng daang-daang libong Pilipino sa Luneta Park sa Maynila at kasunod na marcha sa Mindiola. Sa malaking protesta noong Setyembre 21, sumiklab ang komprontasyon sa Mindiola at kahabaan ng rekto. Nakuhanan sa mga video ang brutal na pagsagupa ng mga pulis sa mga kabataan, paghahampas sa kanila ng batuta, pagsipa at pabalagbag ng pagbitbit. Naiulat rin ang pamamaril ng mga pulis at paghagis ng tirgas. Hindi nasindak ang mga kabataan at mamamayan sa ipinakitang bagsik at brutalidad ng armadong puwersa ng rehimeng Marcos nang marahas nitong buwagin ang protesta at komprontasyon. Hindi bababa sa 277 individual, kabilang ang 71 menor de edad, 9 na taon gulang ang pinakabata, ang dinampot ng mga pulis. Namatay ang manggagawa sa konstruksyon na si Eric Saber na tinmaan ng bala sa leeg ng nagpaputok na pulis. Galing si Saber sa kanyang trabaho sa Pasay City. Bumaba sa recto station at patawid para sumakay ng jeep nang barilin siya mula sa likod. Nadala siya sa ospital pero namatay din noong Setyembre 23. Namatay din sa kalagitnaan ng komprontasyon ang 15 taong gulang na si Mark Justin Serbo kasama sa mga nagprotesta na sinaksak ng isang 52 taong gulang na sibilyan. Dumanas ng kalupitan sa kamay ng mga pulis ang mga inaresto at ikinulong. Kabilang sa kanila ay mga bata at kabataan, estudyante, manggagawa, mga empleyado ng BPO
at ilang pinag-initan ng pulis dahil lamang nasa lugar sila ng salpukan. Nagsimula pa lamang palayain ang mga inaresto noong Setyembre 25 matapos ang pinatagal at inantalang pagpoproseso ng mga pulis at husgado sa kanilang kaso. Marami ay kinailangang magpiyansa para makalaya mula sa patong-patong ng mga kaso. Pinalaya rin ang mga minor de edad na dinampot at inaresto na itinuring na sangkot sa kaguluhan kahit wala namang malinaw na investigasyon. Ang ilan sa kanila ay iniharap pa ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumogoso sa publiko at media labag sa karapatan ng mga bata at tamang proseso sa batas. Nanawagan ang mga grupo sa karapatan-tao ng buo at independenteng investigasyon para panagutin ang lahat ng sangkot sa karahasan. Kinundina rin nila ang cover-up sa mga krimen ng Estado laban sa mamamayan. Kumikilos ang bayan. Patuloy na naguhugis ang kilusang kontra-korupsyon sa forma ng mga walkout, mga picket protesta na tinatawag na Black Friday protest at bayan-bayan na pagkilos ng mga sektor at grupo. Libo-libo ang muling nagpakitang gila sa Metro Manila, Isabela, Bulacan, Pampanga, Laguna, Palawan, Naga City, Davao City, Davao Oriental at iba pang mga syudad at probinsya. Kasunod ng serye ng walkout noong unang 3 linggo ng Setyembre, huling naitala ang makasaysayang mga walkout sa Far Eastern University, 1,000, University of Santo Tomas, 1,500, University of Santo Tomas, 1,500, De La Salle University Manila at College of St. Benilde, 1,500, Philippine Normal University, 1,000, Isabela State University, 500, DLSU Laguna, UP Visayas, 800, Ateneo de Davao University, 1,000, Brokenshire College Incorporated at Davao Oriental State University. Sigaw ng kabataan maging sa mga konsyerto at mga palaro. Ikulong na yan, mga kurakot! Nag-walkout rin ang daan-daang mga guro at manggagawa sa edukasyon noong October 3 bilang pagbatiko sa korupsyon at paggunita sa World Teachers Day. Sa Bulacan na itinuturing na sentro ng katiwalian sa mga proyektong flood control, nabubuo ang malalapad na pagkakaisa ng mamamayan laban sa korupsyon. Kumilos ang mga Bulakenyo sa 12 syudad at bayan sa probinsya at tumitindig laban sa mga lokal na pambansang ahensya ng gobyerno na nasasangkot sa korupsyon. Nagbubuo sila ng mga grupo at alyansa. Sinasalamin ng umiigting na mga protesta ang malalim na diskontento ng mga Pilipino sa harap ng krisis sa ekonomiya at politika na humahambalo sa nagaharing sistema. Manifestasyon ito ng malawakang sentimiento ng malawak na masa na nagdurusa sa korupsyon at lumulubhang mga suliranin ng malakolonyal at malapyudal na sistema. Marcos, hari ng mga tiwaling burokrata kapitalista. Naguhugas kamay si Ferdinand Marcos Jr. sa nagbubunyag ng mga anomalya at korupsyon kaugnay sa mga proyektong flood control. Pinalalabas niyang wala siyang kinalaman sa mga ito at nagkukunwari pang interesado sa pagpapanagot ng mga magnanakaw ng pondo. Tulad ng paggamit ng Rehimeng Duterte sa Matrix noon ng kunway mga drug lord na politiko, ginagamit ni Marcos laban sa kanyang mga kakompetisyon sa pondo ng bayan ang isang listahan ng mga pili at limitadong mga kontraktor na sangkot sa mga tiwaling proyekto. Nagtayo siya ng isang di umano'y independenteng komisyon para magsagawa ng investigasyon pero inilayo niya ito sa mata ng publiko. Sadyang nagbunyag ang lalim at lawak ng sistemiko at sistematikong korupsyon sa lahat ng antas at sulok ng burokrasya ng Estado. Nabulgar sa mga pagtinig na sa Kongreso at Senado ang sabuatan ng Malacanang mga kongresista, senador, kontraktor at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at maging ng Komisyon on Audit at mga bangko para higupin at ibulsa ang bilyon-bilyong pondo ng bayan. Naisiwalat ang mga pagpapalobo ng halaga ng mga proyekto, paggamit ng substandard ng mga material, di pagkumpleto at pag-uulat ng di umiiral o ghost ng mga proyekto. Bumulaga sa publiko ang larawan ng daan-daang milyong salapi na di umano'y isinilid sa mga maleta at inihahatid sa mga bahay ng Nizaldico, kongresistang may hawak ng makapangyarihang komite sa appropriations at tauhan ni House Speaker Martin Romualdez. Naging tampok ang luho ng pamilyang Diskaya at mga anak ng mga kontraktor na nakakopon ng daan-daang proyektong infrastruktura. Ibinunyag ng mga tiwaling inhinyero sa DPWH at distrito ng Bulacan kung paano harap-harapang humuhot-hot ng kanilang parte ang mga senador na sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ano pa man ang gawin ni Marcos, hindi may itatanggi na siya ang punot dulo ng umaalingasaw na katiwalian ng kanyang gobyerno. Ang kanyang opisina ang nangangasiwa at nangunguna sa pagbubuo at pagpipinal ng pambansang budget na ginawang palabigasan ng mga burokrata.
Sa pagbubuo pa lamang ng budget, tinitiyak na niya ang kanyang bahagi sa anyo ng confidential at intelligence funds, pondo para sa Maharlika Fund at pondo para sa Unprogrammed Allocations or UA na nagsisilbing sarili niyang pork barrel. Dambuhala ang pondong UA ni Marcos mula sa makasaysayang 807 pesos bilyon noong 2023, 731 pesos bilyon noong 2024 at inaasahang 363 pesos bilyon sa 2025. Sa pagitan ng 2022 at 2025, naglaan si Marcos ng 545 billion peso para sa 9,855 proyektong pang-flood control. Lampas 6,000 sa mga ito ang nagbunyag na palpak, pag-uulit ng dating proyekto at di kumpleto. Itinakda ang mga ito ng opisina ng Pangulo at mga kalihim ng kanyang kagawaran sa proseso pa lamang ng pagbubuo ng National Expenditure Program. Bago isara ang pambansang budget, naisingit ng mga kongresista at senador ang dagdag at mas malalaki pang korakot sa maliit na grupo ng Kongreso at Bicameral Committee Conference ng Kongreso at Senado. Pinirmahan ni Marcos ang budget para maging batas ito. Nitong Oktubre, isiniwalat naman ng kongresista ni Representative Antonio Tinio, kinatawan ng ACT Teachers Party List at di bababa sa 3,700 dagdag proyekto na nagkakahalagang 214.4 billion peso ang inaprubahan ni Marcos mismo at pinondohan mula sa hawak niyang pondong UA noong 2023 to 2025. Batay sa opisyal na datos ng Estado mismo, inilaan ni Marcos sa DPWH ang 61.4 billion pesos ng UA noong 2023 para sa 1,889 proyekto at 153 billion peso noong 2024 para sa 1,811 na proyekto. Ang pinakamalaking bahagi o 141 billion peso para sa mga proyektong flood control habang ang natitira ay para sa pagkukumpuni ng kalsada at mga multipurpose na gusali. Karamihan sa mga tinustusan ng pondong UA ni Marcos ay matatagpuan sa rehiyon ng Central Luzon at Calabarzon at sa Cebu, mga lugar na sentro ng investigasyon dahil sa palpak na ghost proyekto. Bago nito, nabunyag na rin sa pamamagitan ng espesyal na ulat ng Philippine Center of Investigative Journalism na tumanggap si Marcos ng 21 million peso mula sa dalawang kontraktor bilang kontribusyon sa kanyang kandidatura noong 2022, labag sa tuntunin ng reaksyonaryong eleksyon. Piyudal at malapyudal na pagsasamantala sa Eastern Visayas. Ikalawa ang Eastern Visayas sa may pinakamaliit na bilang ng mga magsasakang may sariling lupa at ikaapat sa may pinakamaraming walang sariling lupa. Tanda ito ng patuloy na piyudal at malapyudal na pagsasamantalang dinaranas ng mga magbubukid dito. Sa rehiyon, tinatayang 17.6% lamang ng mahigit 1.89 milyong magsasaka o 209,240 ang maituturing na may sariling lupa. Samantalang 82.4% o 980,000 ang walang sariling lupa na maaari pang lumobo kung idadagdag ang 84,825 may sariling lupa. Ngunit sa kategoryang owner-like possession o may mga inuukupahang lupa ngunit walang sariling titulo at vulnerableng mapalayas sa lupang sinasaka. Samantala, 5,835 ektarya ng mga sakahan sa rehiyon ang pagmamay-ari lamang ng 97 na korporasyon. Nasa 67% ng mga sakahan sa rehiyon ay nakalaan pangunahin sa cash crop o produktong pang-export para sa dayuhang merkado. Ang rehiyon ay ika-6 sa nangungunang producer ng nyug at ikalawa naman sa abaka. Umaabot naman sa 23.6% ng kabuoang lawak ng mga sakahan sa rehiyon ang tinataniman ng palay. Pangunahing nakaasa pa rin sa tubig ulan ang mga palayan. Noong 2014 hanggang 2024, nasa 1,023 ektarya lamang na taniman ng palay ang dagdag na nakinabang sa serbisyong patubig. Kalakhan sa mga sakahan ay nakaasa pa rin sa mga kalabaw, paghampas ng mga ani at manu-manong pagbabayo ng palay. May mahigit 4,000 barangay sa rehiyon, subalit 129 lamang ang traktora, 2,586 lamang ang harvester, thresher, at 1,199 na gilingan ng palay. Iilang Panginoong may lupa lamang ang may kontrol sa iba pang mahalagang kagamitan sa produksyon. Sa mga palayan, koprahan at abakahan,
laganap ang mga kaayusang 75-25 at 50-50 sa upa sa lupa. Nariyan din ang kaayusang tinulo na sa aktwal ay 75-25 rin. Sa aktwal, malayong mas mababa pa ang kinikita ng mga magsasaka dahil binabalikat nila ang halos lahat ng gasto sa produksyon. Matindi rin ang usura sa rehiyon. May 3,175 na bilang ng nagpapautang kung saan 73% nito ay mga individual na nagpapautang. Sinasamantala rin ng mga institusyong microfinancing ang sitwasyon ng mga magbubukid. Sa isang pag-aaral, umaabot ng 144% hanggang 163% ang tubo nito sa loob ng 6 na buwan o 24% hanggang 27% bawat buwan. Mayroon ding kaayusang cash to palay na nagpapautang na karaniwan sa mga lugar na may malalawak na palayan. Sa kaayusang ito, bawat 1,000 na pinauutang bago ang anihan ay dapat bayaran ng 2 sakong palay kapag nakapag-ani na. Lalabas na 10 piso bawat kilo ang pagbili sa palay kahit na 15 na ang karaniwang bilihan nito sa merkado. Umiiral din ang sistemang prenda o sangla na nagiging paraan din ng pangangamkam ng lupa. Isa pang halimbawa ng usura sa rehiyon ay ang pagsasangla ng ATM ng mga guro o kaya ay honorarium ng mga opisyal at empleyado ng barangay. Sa isang pag-aaral, nasa 6 hanggang 9% ang nakukuhang tubo ng usurero bawat buwan batay sa kung anong quarter ng honorarium ang isasangla. Umiiral rin ang barat na pasahod kung saan pinakamataas ang 350 pesos na bayad sa mga panday, paghahawa ng palayan at niyugan. Sa pagkokopra, nasa 5 piso bawat puno ang sahod sa pag-aakyat ng bunga, 15 sa bawat 100 piraso sa paghahakot ng niyog, at 30 hanggang 35 bawat 100 piraso sa pagbubunot. Sa ibang lugar, kada sako ang bayad sa paghahakot na umaabot ng 3 bawat kilo sa mahigit 2 kilometrong paghakot ng produkto. Sa pag-ani ng palay, laganap ang kaayusang winalo habang may ilan namang inupat. Sa kaayusang ito, sa bawat 8 o 4 na ganta o sako ng naaaning palay, 7 o 3 ay mapupunta sa may-ari ng lupa at 1 lamang ang sa nag-ani. Laganap din ang pandaraya sa bentahan ng produkto sa pamamagitan ng pandaraya sa timbang. Sa niyog, mataas ang itinatakdang tantos ng kaltas dahil sa resiko o moisture content. Sa isang pag-aaral, umaabot ng 56 na kilo ang kinakaltas sa 600 na kilo ng kopra dahil sa pagkwenta sa resika. Kaya sa presyong 20 pesos bawat kilo, nasa 1,120 ang nakukuha ng Panginoong may lupa, komersyante kada 100 kilo ng kopra. Sa harap ng patong-patong na suliranin ng mga magsasaka sa Eastern Visayas at sa buong bansa, wala silang ibang direksyon kundi ang kolektibong kumilos para puksain ang pesteng Rehimeng Marcos at bunutin ang piyudal at malapyudal na pagsasamantalang kanilang dinaranas araw-araw. Ipagbunyi ang 2 taong anibersaryo ng Al-Aqsa Flood, kalayaan para sa Palestine. Sa darating na October 7, gugunitain ng mundo ang 2 taong anibersaryo ng makasaysayang Al-Aqsa Flood, ang armadong opensiba mula sa lupa, dagat at himpapawid ng mga puwersang Palestino na pinamunuan ng Hamas at ng Is ad-Din al-Qassam Brigades laban sa mananakop na Israel. Pinasiklab ng opensiba ang hangarin ng mamamayang Palestino para wakasan ang 75 taong gerang agresyon ng Israel. Suportado ng US ang okupasyon sa mga teritoryong Palestino, kabilang ang nagpapatuloy na pagkupkup sa Gaza at mga pag-atake sa mga komunidad sa West Bank. Sa sumunod na 2 taon, walang puknat na minomba ng Zionistang Israel sa tulong ng imperialismong US at mga alyadong bansa sa Europa ang sibilyang populasyon ng Gaza. Dinurog nito ang mga ospital, simbahan, paaralan, apartment, gusali at maging mga evacuation center. Umagbot sa mahigit 66,500 Palestino ang pinaslang, 18,500 ay mga bata. Namatay naman ang 453 dahil sa malnutrisyon at gutom. Nasa 254 ang mga mamamahayag na pinaslang. Noong Marso,
tuluyan ng hinarang ng Israel ang pagpasok ng ayuda sa syudad habang ginagamit ng sundalong Israeli at mga mersenaryong Amerikano ang pamamahagi nito upang patayin ang mga Palestino. Noong Setyembre, bagamat lubhang nauhuli, idineklara ng United Nations Commission of Inquiry ang ginagawa ng Israeli sa Gaza bilang henosidyo. Palayain ng Palestine. Saksi ang mamamayan sa buong mundo sa kawastuhan ng armadong pakikibaka ng mga Palestino upang lumaya mula sa okupasyon at henosidyo ng Sionistang Israel. Nagbuklod ang mga mamamayan para ipakita ang kanilang galit sa henosidyo habang itinutulak ang kanilang gobyerno na tumindig para sa mga Palestino. Libo-libong pagkilos na may iba't ibang forma sa iba't ibang panig ng mundo at nilalawukan ng milyon-milyong mamamayan ang walang upat na inilunsad. Nagsama-sama ang mga bansa mula sa Africa, Asia at Latin America upang maglunsad ng kampanyang legal laban sa okupasyon para panagutin ito sa mga krimen sa digma. Noong Nobyembre 2024, naglabas ang International Criminal Court ng mandamiento de aresto laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel at kay Yoav Gallant, dating ministro ng depensa para sa kasong krimen sa digma at krimen laban sa sangkatauhan. Sa darating na Nobyembre, idaraos ang International People's Tribunal para sa Palestine ng International League of People's Struggle at International Association of Democratic Lawyers upang isadokumento at hatulan ang mga krimen sa digma, henosidyo, ecocide at malawakang paggutom ng Israel at ng US laban sa mga Palestino. Noong Agosto, naglayag ang tinaguriang Global Sumud Flotilla na binubuo ng 44 barko na may lula na higit 400 katao upang maghatid ng serbisyo at ayuda sa Gaza. Bagamat naharang ng Israel Defense Forces o IDF ang mga barko noong Oktubre 2, nanindigan ng mga kalahok nito na hindi sila titigil sa pagbasag sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Maging ang mga mamamayan ng Israel ay lumalaban at tumututol sa mga hakbangin ng sarili nilang gobyerno. Maraming kabataang Israeli ang pinipiling magpakulong sa halip na pumaloob sa IDF. Sa Pilipinas, patuloy na kumikilos ang mga organisasyon upang magbigay ng suporta at pakikiisa sa laban ng mga Palestino tulad ng Youth for Palestine at Palestine-Philippines Friendship Association. Naglunsad din ang kampanya para pigilan ng rehimeng US Marcos sa pagbili ng armas sa Israel. Maging sa ibang bansa, naging bahagi ang mga Pilipinong migrante sa mga pagkilos para sa pagpapalaya ng Palestine. Sa kasalukuyan, nasa proseso ng negosasyon ang Hamas, ang Israel at US batay sa binuong programa para sa usapang pangkapayapaan para sa Gaza ni Donald Trump, presidente ng US, na walang pagsasaalang-alang sa mismong mamamayan nito. Sa kabila ng paglipol na naranasan ng mga Palestino, patuloy pa rin ang kanilang paglaban sa pamamagitan ng armado at hindi armadong pakikibaka. Ayon kay Laila Khaled, miyembro ng Popular Front for the Liberation of Palestine, tiyak na darating din ang paglaya ng mga Palestino dahil kasama nila ngayon ang mamamayan ng mundo na patuloy na lumalaban hanggang tunay nilang makamit ang kalayaan mula sa henosidyo at okupasyon. Aset sa pagpatay kay Erickson Acosta, iba pa, pinarusahan ng BHP. Pinatawan ng revolusyonaryong kilusan ng parusa si Garde Francisco, aset paniktik ng 15th IB at mayroong patong-patong na kasong kriminal laban sa revolusyonaryong kilusan at mga sibilyan. Napatay siya sa pagsalakay ng bagong hukbong bayan, BHP Southwest Negros, Armando Sumayang Jr. sa kanyang bahay sa Sitio Lumbia, Barangay Kamansi, Cabancalan City, Negros Occidental noong Oktubre 3 ng gabi. Imbuelto si Francisco sa 3 malalaking kaso ng pagpapaslang sa mga sibilyan, revolusyonaryong lider at pulang mandirigma sa isla ng Negros. Isa sa kanyang mga kaso ang pagtulong sa militar sa pagpatay kay Erickson Acosta, konsultant sa kapayapaan ng National Democratic Front NDF Negros at kasama niyang lider magsasaka na si Joseph Jimenez sa Barangay Kamansi noong Nobyembre 30, 2022. Imbuelto rin si Francisco sa pagmamasaker sa armadong tauhan ng Estado sa hindi armadong mga opisyal sa gawaing medikal ng BHP kasama ang isa sa 6 na buwang buntis at isang sibilyang driver sa Barangay Tabugon noong Setyembre 21, 2023. Sangkot rin si Francisco sa kaso ng pagkamartir ng Cabancalan 7 sa Barangay Tapi noong Abril 27. Ayon kay Ka Andrea Guerrero, tagapagsalita ng BHP Southwest Negros, ang armadong aksyon ay bahagi ng pagkakamit ng hustisya sa mga biktima ng pag-atake ng Estado at magsisilbing paalala rin sa mga may utang ng dugo sa revolusyon. Hindi
Hindi malilimutan ang kasaysayan ng inyong mga krimen at ipaglalaban ng BHB ang hustisya, aniya. Sa Samar, unang nakapamutok ang BHB Western Samar Arnulfo Ortiz Command laban sa nag-ooperasyong tropa ng 8th ID sa Sitio San Pedro, Barangay Poblacion 3, San Jose de Buan noong Setyembre 27 ng hapon. Isang sundalo ang napatay at maraming nasugatan sa mga berdugo. Sa Oriental Mindoro, binigo ng BHB Mindoro Lucia de Guzman Command ang pag-atake ng tropa ng 203rd IBDE at 2nd CMO Battalion sa pangsasamantalang himpilyan nito ng Sitio Baltiang, Barangay San Roque, Bulalakaw noong Oktubre 1. Organisadong nakiganti ng putok ng hukbong bayan makapag-disorganisa sa kaaway dahilan sila ay umatras. Noong Setyembre 25, nakapagdepensa rin ang BHB Mindoro laban sa umaataking puwersa ng 203rd IBDE sa Sitio Barayong, Barangay Manuol, Mansalay. 3 sundalo ng 203rd IBDE ang napatay sa labanan habang marami pang ibang nasugatan. JMS Legacy Museum, pinasinayaan sa the Netherlands. Formal nang binuksan ang Jose Maria Sison o JMS Legacy Museum sa Utrecht, the Netherlands noong Setyembre 19. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ni Ka Julie de Lima, biyuda at kapwa-revolusyonaryo ni Ka Joma, kasama ang mga kaibigan, mga taga-suporta at lokal na opisyal ng syudad. Ang JMS Legacy Museum ay isang espasyo na magtatampok sa buhay at mga pamana ni Ka Joma. Pinangangasiwaan ito ng JMS Legacy Foundation na umaasa makapagbibigay inspirasyon ng museo sa mga susunod na henerasyon. Masusulyapan sa museo ang buhay ni Ka Joma bilang isang matapat na revolusyonaryo, tunay na internasyonalista, iginagalang na intelektual at kilalang Makata. May kita rito ang ilang mga video ng huling panayam ni Ka Joma, kanyang mga larawan, dokumento at iba pa. Bukas ang museo para sa mga nais pumunta at bumisita. Sa madaling salita, Cleo Del Mundo, bagong tagapagsalita ng BHB-ST, Melito Glor Command, tagapagmana ng tungkulin ni Ka Roger, Ka Bart, Ka Diego at Ka Armando Santiago. 7 ang namatay sa lindol na may lakas na 6.9 magnitude sa Northern Cebu noong Setyembre 30. Daan-daang residente ang nagdusa dahil sa kupad at bagal ng pagsaklolo ng gobyerno. 45 billion pesos, halaga ng pang-agrikulturang produksyon ng Bukidnon, pinakamataas sa buong bansa noong 2024. Sa kabila nito, Region Pen na itala ang pinakamaraming naghihirap na pamilya sa ibang bansa. Ang malalaking pagkakaiba ay dulot ng konsentrasyon ng lupa sa mga komersyal na plantasyon habang laganap ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka. 1.64 pesos billion inirelease ni Marcos na bonus para sa pasistang mga tauhan ng AFP noong katapusan ng Setyembre upang kontrahin ang muling umugong na pakanang destabilisasyon ng kampong Duterte. $337.7 trilyon ang daigdigang utang noong pangalawang 4 ng 2025. $21 trilyong mas malaki kumpara sa unang 4 lamang. Pinakamataas ang dagdag utang ng US, China, France, Germany, Britain at Japan. 165 ang kulang na classroom, 150 guro, 144 daang suportang kawani, milyong libro at iba pang kagamitang panturok. Espesyal na ulat. Mas matinding panghihimasok ng militar ng US, mas masahol na pangangayupapa ng rehimeng Marcos. 110 Hong Kong dollars o 803 pesos lamang ang itinagdag sa sahod ng mga domestic helpers sa Hong Kong. Malayo sa ipinaglalaban nilang 1,072 Hong Kong dollars o 7,825.60 pesos para maabot ang minimum na nakabubuhay na sahod sa syudad. Alyansa kontra incinerator sa Maynila, binuo. Nagtipon noong Setyembre 30 sa San Pablo Apostol Parish Church sa Maynila ang daan-daang residente ng Smoky Mountain at iba pang barangay ng Tondo at mga lider relihiyoso at makakalikasang grupo para itatag ang Manila Anti-Incinerator Alliance. Ang pagtitipon na itinaon sa paggunita sa Day of Action Against Incineration ay may layuning labanan ang planong pagtatayo ng 26 na bilyong waste-to-energy incinerator sa Barangay 128 Smoky Mountain. Ang proyekto ay isang 100 megawatt na WTE incineration plant na itinutulak ng Manila Integrated Environment Corp, kumpanyang kontrolado ng Philippine Ecology System Corp, na pag-aari ng negosyanteng si Regis Romero II.
Suportado ito ng kumpanyang Japanese na Kanadivia Corporation at nakabalangkas ang pagtatayo sa malawakang port modernization sa kahabaan ng Pantalan sa Maynila. Kabilang ang planta sa itinuturing na mga prioridad na proyekto ng Rehimeng Marcos at lokal na gobyerno ng Maynila sa pangunguna ni Isko Moreno. Ayon sa mga eksperto, masama sa kalusugan ang ibubugang usok ng incinerator. Dagdag dito, higit 2,000 pamilya o 23,000 residente at mga ngalakal ang mapapalayas sa lugar ng konstruksyon nito. Kaso ni Duterte sa ICC, binabalot ng disinformasyon. Hiniling ng 21 organisasyon ng mga abogado at tagapagtanggol ng karapatang pantao sa International Criminal Court or ICC noong Setyembre 29 na patawan ng aksyon pandisiplina ang abogado ni Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman dahil sa paulit-ulit niyang pambabaluktot at pagkakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kaso ni Duterte. Kabilang sa mga grupo ang Karapatan, Duterte Panagutin Network at Rise Up for Life and Rights. Anila, binaluktot ni Kaufman ang aktual na pangyayari at pahayag para malinlang ang korte. Isa rito ang ipinagkalat niya na sumang-ayon ang prosecution at maging ang gobyerno ng Pilipinas sa petisyon sa interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Pinabulaanan ito pareho ng prosecution at ng gobyerno ng Pilipinas. Ilang linggo bago nito, isinapubliko ng ICC ang 3 mahalagang dokumento na sumusuporta sa kaso laban kay Duterte. Ang document containing the charges or DCC, isang listahan ng 181 ebidensya at isang pre-confirmation brief na may petsang Hulyo 4. Laman ng DCC ang 3 counts o bilang ng krimen laban sa sangkatauhan na iniharap sana kay Duterte kung natuloy ang kumpirmasyon ng kanyang kaso noong Setyembre 23. Bagamat kulang at limitado ang isinampang kaso, itinuturing na rin ng mga biktima ang DCC bilang mahalagang hakbang tungo sa pananagutan. Muling pagpapaliban sa eleksyong BARM, tinutulan ng mamamayang Moro. Sa pangatlong pagkakataon, pinagpaliban ng Commission on Elections ang eleksyong parlamentaryo ng Bangsamoro at Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakda sanang idao sa Oktubre 13. Ito ay matapos ideklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang Bangsamoro Autonomous Act 77, BA 77 o Redistricting Bill na nagtakdang ilipat ang 7 pwesto sa parlamento na orihinal na nakalaan para sa sulu sa ibang distrito ng BARM. Inatasan ng Korte ang Bangsamoro Transition Authority, BTA, na gumawa ng bagong hatian ng mga distrito at isumite ito sa Korte sa Oktubre 13. Inilipat din ito ang pagdaraos ng eleksyon sa katapusan ng Marso 2026. Nangangahulugan ito ng pagkalustay sa 1.2 bilyong pisong pondo na nagamit na ng COMELEC sa paghahanda sa eleksyon. Tinatanaw ng mamamayang Moro ang muling papaliban bilang isa na namang kabiguan para ipatupad ang tunay na otonomiya sa kanilang mga teritoryo. Bago pa inilabas ang desisyon, tinutulan na nila ang pagpapatigil ng COMELEC sa paghahanda sa bisa ng Temporary Restraining Order ng Korte Suprema laban sa BAA 77. Anila, hindi lamang tungkol sa pagboto ang eleksyon, mas mahalaga, ito ay pagrespeto sa otonomiya, paggalang sa mga kasunduan sa kapayapaan at pagpapatibay sa karapatan para sa pagpapasya sa sarili ng mamamayang Moro. Planong pagpasok ng GMO sa Negros, nilalabanan ng mamamayan. Binuo kamakailan ng mga Negrosanon ang GMO-Free Negros Coalition, isang asosasyon ng 82 individual at organisasyon mula sa sektor ng magsasaka, non-governmental organization, taong simbahan, estudyante, akademiko, may-ari ng mga lokal na hotel at restaurant at pribadong sektor para tutulan at labanan ang panukalang pagpasok ng mga tanim na GMO o genetically modified organism sa probinsya. Iginigiit nilang dapat sundin ang mga ordinansa na pagbabawal sa pagpasok, pagtanim, pagpapalaki, pagtesting at distribusyon ng buhay na GMO sa isla. Noong 2023, nagpahayag ng interes ang San Miguel Corporation na mamumuhunan sa probinsya para sa paggawaan ng patuka at proyektong manukan. Upang matuloy ang proyekto, naghain ng panukalang ordinansa noong Agosto 26 ang lokal na pamahalaan upang mapahintulutan ang pagtatanim ng mga korporasyon ng GMO na mais.
Noong Setyembre 30, nagbigay ng 4 na position paper ang koalisyon sa sangguniang panglalawigan upang hamunin ang mga panukalang ordinansa. Naglunsad din ng pagkilos ang mga kabataang estudyante mula sa iba't ibang konseho, organisasyon at publikasyon noong Setyembre 18 sa Bacolod City upang ipahayag ang kanilang pagtutol. Nagpahayag din ng mariing pagtutol dito ang National Democratic Front Negros. Anito, mas lalong malulugmok ang mga magsasaka sa kahirapan kung hahayaang pumasok ang GMO sa probinsya dahil mapipilitan silang umasa sa mga imported na butil ng GMO at mga input na kontrolado ng dayuhang korporasyon. Mapanganib din sa kalusugan ang GMO dahil sa epekto nito sa katawan tulad ng allergy, antibiotic resistance, cancer at pangmatagalang pagkasira ng internal organ ng tao. Marcos, numero 1 peste sa mga magbubukid. Tuwing Oktubre, ginugunita ng bayan ang buwan ng mga magbubukid. Ngayong taon, doble kayod ang rehimeng Marcos sa pagpapapogi matapos ang lampas 3 taon ng mga palpak at pahirap na mga programa sa agrikultura. Ituturing siya ng mga magsasaka bilang numero 1 peste, higit pa sa mga sakunang humahambalos sa kanilang sakahan na nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Sa sunod-sunod ng pananalasa ng mga bagyo noong Setyembre, inilagay ng gobyerno ang pinsala sa agrikultura sa konserbatibong 2.3 billion peso. Pinakaapektado nito ang mga palayan. Kaugnay nito, nagpakana si Marcos ng emergency palay procurement para umano ayudahan ng mga magsasaka ng palay. Ayon sa mga magbubukid, huling-huli na ang programa ni Marcos dahil nagdurusa na ang mga magbubukid ngayong panahon ng anihan. Sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija, 80% ng palay ang naani at naibenta sa napakababang halaga. Sa tala ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, sumadsad hanggang 7 peso kada kilo ang bilihan sa basang palay habang nasa 13 to 14 peso kada kilo ang presyo ng ibinlad na palay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo kaming naghihirap, hindi na kami makaahon. Sinagad na hanggang leeg. Mas mahirap pa ang kalagayan namin kaysa sa kalabaw na nakaklublob. Pahayag ng isang magbubukid sa Gimba. Habang lubog sa baha at kumunoy ng kahirapan, sampal sa mga magbubukid ang nalantad ng malawakang korupsyon ng mga burokratang kapitalista sa bondo ng bayan, partikular na sa mga proyektong flood control at infrastruktura. Maraming lugar sa kanayunan ang labis na nagdurusa dala ng hindi pinag-isipan at maanumalyang mga proyekto. Ang kahirapang ito ay pinatindi pa ng Rice Liberalization Law at malaganap na kawalang lupa ng magbubukid. Sa huli konserbatibong taya ng Estado, nasa 72% ng sakahan ang hindi buong pinag-aarian ng mga magbubukid. Pinalala ito ng New Agrarian Emancipation Act at support to parcelization of lands for individual tilling na bagong pagpapakete lamang sa bulok ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Laganap ang pagpapalayas at pangangamkam para sa pagpapalit gamit sa lupa sa balangkas ng Build Better More o BBM, pagimina, mga proyekto para sa renewable o green energy at iba pa. Malulubain pa lahat ito ng kamakailang isinabatas na 99-year foreign land lease. 3, pinatay ng militar sa Visayas. Walang tigil ang paghasik ng karahasan ng rehimeng Marcos at armadong puwersa nito laban sa mamamayan sa nagdaang mga linggo. Naitala ang 2 kaso ng pagpatay, pamamaril at panggigipit sa mga lider masa sa Visayas. Noong Oktubre 5 ng gabi, pinatay ng pinagsanib na puwersang militar at pulis si Roberto Cabales at magsasakang si Mateo Suarez sa Barangay Coto, Lambunao, Iloilo. Pinalabas ng pulis at militar na nanlaban ng 2 habang hinahainan ng mandaymento de aresto. Pinasinungalingan ng revolusyonaryong kilusan sa panay ang paratang na ito at sinabing di armado ang 2. Sa Samar, pinatay ng 43rd Infantry Battalion at ng paramilitar na 2 ang magsasakang si Veronico Tatay Birong Anterio, 65 taong gulang, noong Setyembre 16 sa Barangay Carolina, Matuguinao. Pinuntirya siya dahil nagsilbi siyang boses ng paglaban sa pag-aaring militar ng 43rd Infantry Battalion at ng grupong paramilitar na 2 sa kanilang komunidad. Matapang na humarap si Anterio sa mga pasista upang tuligsain ang mapanggipit na hakbang na ipinataw sa Barangay Carolina na kinakampuhan ng 43rd Infantry Battalion. Pamamaril. Walang patumanggang na maril ang mga gwardya at pribadong armadong puwersa sa mga manggagawang bukid sa Hacienda Escolastica, Barangay Mabini, Cadiz City, Negros Occidental noong Setyembre 30.
7 magbubukid ang nasugatan sa insidente. Pinagsisira at ninakaw din ng mga gwardya ang mga tanim na mais ng mga magbubukid. Ginigipit sila dahil sa kanilang paglaban para sa karapatan sa lupa sa asyenda. Panggigipit. Sinampahan ng mga pulis ng reklamong paglabag sa Batas Pambansa 880 o ang Public Assembly Act ang mga lider masa ng Cebu na sina Nanay Bebe Aliere ng Panghupong Kadamay, Jaime Paglinawan ng Bagong Alyansang Makabayan Central Visayas, John Ruiz ng Bayan Muna, Joel Villacrucis ng Ama Sugbo KMU at iba pa noong Setyembre 29. Ang reklamo ay kaugnay sa protesta kontra korupsyon sa Cebu City District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways Region 7 noong 5 ng Setyembre. Samantala, dumanas rin ng panggigipit at red tagging mula sa 503rd Infantry Brigade si Beatrice Betty Belen noong Setyembre 28 hanggang 29 nang puntahan siya sa Barangay Uma del Norte, Lubuagan, Kalinga. Tumatayo siya bilang kasalukuyang tagapangulo ng Inabuyog, Kalinga at dating bilanggong politikal. Dalawang lider ng CPI Maoist, sadyang pinaslang ng rehimeng Modi. Dalawang miyembro ng Komite Sentral ng Communist Party of India, Maoist, ang higit 10 araw na sikretong idinitine bago sadyang pinaslang ng armadong pwersa ng rehimeng Modi noong Setyembre 22. Pinalalabas ng rehimeng Modi na napaslang sa engkwentro ang dalawang abujmad para pagtakpan ng krimen at takasan ang pananagutan nito. Ayon sa mga ulat, nadakip ng armadong pwersa ng India sina kasamang Katara Mashandra Reddy o Rahu Dada at kasamang Kadari Satyanarayana Reddy o Kosa Dada, kapwa hindi armado sa Raipur City sa estado ng Chhattisgarh noong Setyembre 10. Hinihinalang dinala sila sa isang sikretong lugar sa pagitan ng Setyembre 11 hanggang Setyembre 20 kung saan posible silang ipinailalim sa matinding torture bago pinaslang. Kasinungalingan ng engkwentro, dapat itong batikusin ng lahat, ayon kay Vikalp, kinatawan ng Dandakaranya Special Zonal Committee. Liban sa dalawa, naitala rin ng sadyang pagpaslang sa 5 pang mga lider at miyembro ng Komite Sentral at Eastern Regional Bureau ng CPI Maoist sa nagdaang buwan. Lahat sila ay pinalalabas rin ng mga napaslang sa mga engkwentro. Pinarangalan ng partido ang lahat ng mga martir at nagbuwis ng buhay sa harap ng mabangis na operasyong tagar ng rehimeng Modi. Ito ang Bayan, opisyal na pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas, pinapatnubayan ng Marxismo, Leninismo, Maoismo. Upang i-download ang issue, magpunta sa www.philippinerevolution.nu.